Madaling araw nang makagisnan ni Rosana ang amang si Felipe na mataas ang lagnat. Kulang na lang kasi ay gawin ng araw ng kanyang amang gabi sa sobrang pagsusumikap nito. Kahit na umuulan ay sige pa sa trabaho. Kahit pagsabihan ay hindi nakikinig. Kaya heto, inaapoy na ng lagnat. Hindi nito kayang magtrabaho kaya siya na munang humalili dito. Nang araw na iyon ay sa koprahan ang dapat napasok ng kanyang ama. Kaya't doon siya nagtungo. Nagpaalam siya sa tauhan na namumuno doon na siya na muna ang papalit sa itay niya dahil sa nagkasakit ito. Inihabili niya na lamang ang ama sa mabait nilang kapitbahay. Napainom niya naman na ng gamot ang ama at kahit papano ay napakain niya na rin to ng niluto niyang lugaw. Kaya't kampante siyang aalis. Animoy binatang nagbabanat ng buto ang naging porma ni Rosana. Hindi tuloy maiwasang biruin siya ng mga manggagawa doon. Kay sipag mo naman, Rosana. Abay, pang lalaking gawain to pero minamani mo lang. Bulalas ni Caberto, isa sa mga nagbabalat ng nyog. Sinalansan muna ni Rosana ang mga nabiyak niyang nyog bago sumagot sa palabirong si Caberto. Naku kailangan ko hong sipagan, Caberto. Kapag kasi tinamad, gutom mga abutin namin itay nito. Bakit kasi hindi ka nalang magpaasawa kay Sebastian nang siya na lang ang gumawa ng mga mahihirap na gawain? Wala namang masamang ibig sabihin ng lalaki, kaya't hindi iyon minasama ni Rosana. Hindi naman po Caberto sagot ang pag-aasawa Isa pa'y 24 pa lamang naman ako. Maaga pa ho. Giit niya. Kung sa bagay, nasan pa lang nobyo mong iyon at hindi ko mahagilap? Hindi ko ho alam Baka ho napag-utusan ng mga Buenaventura. Sagot niya na lang. Pinahid niya ng kamay ang namamawis na noo bago ipinagpatuloy ang pagtatrabaho. Nakakapagod dahil pang lalaki ang ganitong gawain na pagbabalat ng nyog at pagbiyak. Ngunit sige lang. Ngayong araw lang naman siya magtatrabaho sa koprahan. Hindi naglaon ay natapos ang trabaho. Siya na lamang ang natira. Handa na sanang umuwi nang biglang lumagablab ang apoy sa koprahan. Tarantang inapuhap ni Rosana ang apoy ngunit dahil kumalat na, ay wala na siyang nagawa. Dumating man ang mga tauhan doon ay huli na dahil natupok na ng apoy ang kinukoprang mga nyog. Wala noon ang Senyor Antonio. Tanging ang pinagkakatiwalaang tao ang naroroon kaya't nagawang dalhin sa presinto ang dalagang pilit itinatanggi ang paratang na sinadya umano nitong sunugin ang koprahan. Nagawa lang ng dalaga na makawala matapos pinyansahan ni Luke na bigla na lamang sumulpot at nagbigay ng kondisyon na maging peke siya nitong kasintahan. Nang sa ganun ay hindi nakulitin pa ng ina na magkaroon na ng asawa at mas maiging pakasalan ng babaeng nais nito na mapangasawa ng binatang anak. Nag-alok din to ng pera na makukuha niya kapag pumayag siya sa alok nito. Hey, Rosana, right? I need your number. Kailangan kong makuha ang numero mo ngayon na mismo. Nang sa ganon, madali kitang makokontak sakaling kakailanganin na kita para dun sa misyon mo. Saad ng binatang silok nang makalabas sila ng presinto. Cellphone mo. Bagot na inilahad ni Rosana ang kamay. Dinukot naman agad ni Luke sa bulsa ang cellphone at ibinigay yun sa dalaga. Anong password nito? Kunot noon niyang tanong dahil hindi man lang nito tinanggal ang password ng cellphone. Nang sa ganun ay mabilis niyang matitipa ang numero. I love you. Sagot ni Luke. Pinaglololoko mo ba ako? Singhal sa kanya ng dalaga. Hinihingi mo yung password ng cellphone ko, hindi ba? Yun na. I love you. Yun ang password. Pigil lang ngiting pinaliwanag ni Luke sa napipikang dalaga. Palibhasa'y single kaya ina-I love youhan ng sarili. Bubulong-bulong na reklamo ni Rosana bago pindutin ang mga letra. Hanggang sa mabuo ang password nito na I love you. Nang mabuksan, ay tinipa niya na ron ang numero tsaka isinave. Tsaka yun ibinalik sa palad ng binatang mataman palang nakatingin sa kanya. Thanks by the way. Wala ka naman bang nobyo na magagalit sa magiging trabaho mo? Tanong ni Luke nang ibalik sa bulsa ang cellphone. Napabuntong hininga naman si Rosana dahil sila pa lang ni Sebastian at ang pinsang si Becca ang nakakaalam sa kanilang relasyon. 3 buwan na rin sila ng nobyo ngunit hindi niya pa nagagawang sabihin sa ama.
Hindi dahil sa ayaw nitong magkaroon siya ng nobyo, kundi dahil nayayabangan umano ito kay Sebastian. Hindi umano ito ang klase ng lalaki na gugustuhin itong maging nobyo ng kaisa-isang anak. May nanliligaw sa akin at kailangan ko munang magpaalam sa kanya na magpapanggap akong nobya mo nang hindi ko siya masaktan at nang magawa niyang dumistansya sa akin kapag magkasama tayo. Nauutal niyang kwento. Unang beses niyang gumawa ng kwento kaya't hindi niya mapigilan ng hindi mautal. Okay. Tipid lang na pagsang-ayon ni Luke. Hatid na kita sa inyo. Alok nito. Huwag na. Baka kasi magtaka si Itay kapag nakita ka pa. Mariing tutol niya. I insist. Kahit sa labasan niyo lang. Malayo-layo ang lalakarin mo at baka abutin ka ng siyam-siyam sa paglalakad. Mahirap ang sakayan dito kaya't huwag mo nang tanggihan ang alok ko. Pagpupumilit nito. Iginala naman ni Rosana ang tingin sa paligid. Wala ngang dumadaan ng mga sasakyan, kaya't kahit na nag-aalinlangan pa'y pumayag na siya sa alok nitong ihatid siya. Salamat, tipid niyang sabi ng sa wakas ay makababa. Nasa labasan na sila ng kanilang barangay ng mga oras na yon. Iti-text ko na lang sa iyo ang lugar kung saan tayo pwedeng magkita bukas. Ani Luke bago pa sibati ng sasakyan. Nagkibit-balikat na lang ang dalaga at ng araw ding yon ay agad ngang ipinagtapat ni Rosana sa nobyo niyang si Sebastian ang mga nangyari at maging ang plano ng kanilang Sir Luke na pagpanggapin siyang nobya nito. Nagulat pa ang dalaga nang walang pag-aalinlangang pumayag ang nobyo matapos ditong sabihin ng mga napag-usapan nila ng binatang anak ng kanilang Senyor Antonio. Sigurado ka ba talaga mahal na ayos lamang sa'yo? Paniniguro dito ng dalaga dahil inaasahan niya na tatanggi ito. Oo naman. Isa pa'y makakatulong naman sa inyo ni Mang Felipe ang perang ibabayad sa iyo, Senyorito Luke. Saan nito? Nakagat na lang ni Rosana ang ibabang labi. Nais niya sanang tutulan siya ng nobyo dahil ayaw niyang manloko. At higit sa lahat ay ayaw niyang maging nobya ng kung sino. Kahit pa sabihing peke lamang. Pakiramdam niya'y nangangaliwa siya. Sige na mahal, magpahinga ka na. Pupunta lang ako kay Itay. Marami pa kasing kailangan gawin sa koprahan. Kailangan magtrabaho kahit na gabi dahil sa dami pa ng kailangang kumpunuhin. Isa pa kailangan mabawi ang mga nasayang na kopra. Anito, napayuko naman siya dahil pakiramdam niya ay kasalanan nga niya ang nangyaring pagkasunog. Kaya ngayon ay nagtatrabaho sila Sebastian upang mabawi ang mga nasayang na dapat ay magiging produkto ng Buenaventura Oil and Wine Company. Niyakap lamang siya ng nobyo bago ito nakangiting kumaway at umalis. Akma na sana siyang papasok sa loob ng bahay nila nang matanaw sa labas ng bakuran nila ang pinsang si Becca. Ito lang ang kaisa-isa niyang pinsan, kaya't close na close siya rito. Wala silang lihiman kaya't nalaman itong nobyo niya na si Sebastian. Kumaway ito kaya't kumaway din siyang pabalik. Bakit parang malungkot ka? Napansin agad nito ang pananamlay niya nang makalapit. Pumasok na muna tayo sa loob. Alok niya rito. Nandyan ba si Tio? Tanong nito nang umakbay sa kanya. Wala, nasa mansyon ng mga Buenaventura. Ang sabi sa akin wag ko na daw siyang intayin dahil marami ang ipinagagawa ni Senyor Antonio. Ah, ganun ba? So na paano ka nga? Bakit para kang nalugi? Usisa pa nito. Naupo muna sila sa mahabang bangko bago simulang ikwento ni Rosana ang mga nangyari bago pa man to dumating. Hay nako, noon pa man nababanas na ako dyan sa nobyo mo no? Sino ba namang siraulo ang basta nalang papayag na magpanggap na nobya ng ibang lalaki? Kapalit lang ng pera. Siyempre bilang lalaki nakakasagasa ng pride yun, lalo na ng ego kapag may lalaking umi-eksena, lalo na kapag nadidikit sa mga pag-aari nila. Siya lang yata yung naringgan ko ng ganyan. Dapat nakiusap na lang siya kay Sir Luke ninyo na huwag ka ng pagpanggaping nobya dahil may nobyo ka na. Pero hindi niya ginawa. Which means, hindi puro ang pagmamahal niya sa'yo. Kung ako sa'yo, magigising na ako sa katotohanan ginagamit ka lang ng Sebastian na yun. Walang kagatol-gatol na saad ni Becca. Baka naman iniisip niya lang talaga kami ni Itay. Makakatulong naman talaga ang perang makukuha ko Ang importante naman okay kay Sebastian. Ay nako, ewan ko sa'yo ha.
Hala sige, magtanga-tangahan ka pa. Go lang! Basta't kapag sinaktan ka niyan, huwag kong makikita na umaalulong ka ha? Saad nito. Napakamot na lang si Rosana sa ulo. Nagsisisi tuloy siya na nagkwento pa sa pinsang walang preno ang bibig. O siya, magpapaalam na rin ako insan. Pakisabi naman kay Tiyo na pumunta daw sa bahay bukas. Kahit na anong oras basta wala siyang ginagawa. Ipapaayos daw kasi ni ina yung gripo. Babayaran naman daw. Anito nang tumayo. O sige, sasabihin ko na lang kay Itay. Anya't inihatid na ito sa labas ng pinto. Kalat na rin ang dilim ng mag-isang kumain ng hapunan ng dalaga. Tinapos siya na lang muna ang ilan pang gawain sa loob ng kanilang bahay bago niya ipahinga ang sarili. Kinaumagahan nga'y agad nang nagpuntang dalaga sa lugar na tinext sa kanya ni Luke. Pagdating niya sa lugar ay nakita niyang binata na prenteng nakaupo at tila naiinip na dahil halos 10 minuto siyang huli. Akala ko hindi ka na darating. Namumuti na kasi mga mata ko dito sa kakahintay sa'yo. Malamig at seryoso na sambit ni Luke nang huminto sa harap ang dalagang kanina pang hinihintay. Ayaw na ayaw niya talagang pinaghihintay siya ng matagal. Halos 1.5 oras siyang naghintay sa dalaga. Napairap na lamang si Rosana saka umupo na sa silyang kaharap nito. Sino ba naman kasing nagsabi sa iyong agahan mo? Mahina niyang pamimiloso po rito. What did you just say? Kunot noon itong tanong sa kanya ng binata. Wala. Ang sabi ko'y pumapayag na ako sa nais mo na maging nobya mo ko sa loob ng 3 buwan nang matapos na ang utang na loob ko sa'yo. Sagot niya. Ngunit ang tono ay pagpaparinig. Sinadya niya ring hinaan ang huling sinabi nang hindi uminit ang ulo nito sa kanya. Good decision. Here, sign it. It's our agreement. Sign it asap nang masimulan na natin ang peke nating relasyon sa loob ng 3 buwan. Anito't iniabot sa kanyang makapal na papel at ballpen. Pinakatitigan muna yun ng dalaga. Kinabisa bago lagdaan ang makauwi at matapos na ang usapan. Matapos nga niyang pirmahan, ay ibinalik niya na yun sa lalaki. Tsaka dito naglahad ng kamay na agad naman itong tinanggap. Nagboluntaryo ito na ihatid siya ngunit mariin siyang tumanggi. Dahil kaya naman niyang umuwi ng walang tulong ng iba. Ang kaso ay mapilit ito. Kaya't sa muli ay nagpahatid siya rito. Saan ka nang galing anak? At nakapustura ka? Nagtatakang tanong ng ama ni Rosana. Pagka-uwi nito ng kanilang munting tahanan. Sa plaza po itay. Inaya po kasi ako ni Becca. Tay, nanggaling ka na po ba sa bahay nila Chang? Kinakabahang tanong niya dahil kung sakaling naroroon ng pinsan niya, ay malalaman ng kanyang ama na nagsisinungaling siya. Kanina pa. Sagot nito. Nakauwi na po ba si Becca? Kabadong tanong niya. Abay syempre hindi. Dahil sabi mo ay magkasama kayo sa plaza. Pero ngayon tiyak na nandun na yun ngayon sa kanila. Dahil nakauwi ka na rin dito sa atin. Sambit nito. Nakahinga naman siya ng maluwag. O siya't ako'y papasok pa sa trabaho. Marami ang aanihing ubas. Ngayon pa lang ang unang araw. Ako pa naman din ang inatasan ni Senyor Antonio na mga siwa sa mga anihin. Kaya't kailangan kong mauna sa pagpunta roon. O siya, kung wala ka namang gagawin sumunod ka na lang nang kahit papaano makatulong ka. Dagdag pa ni Felipe. Tumango naman ang dalaga at ang amay tuluyan ng umalis. Ang ama ni Luke na si Mr. Antonio Buenaventura ay ang kanilang senyor na may-ari ng Wine and Oil Corporation. Ngunit kahit naubod na ito ng yaman, ay hindi ito mapagmataas. Pantay-pantay sila kung ituring ito. Walang mayaman at walang mahirap kumbaga. Maayos din itong magpasweldo at palagi pa silang kinakamustang lahat kapag nagagawi ito sa malawak nitong taniman. Sa kabilang banda naman ay kauuwi lamang ni Luke sa kanilang mansyon. Sinalubong kagad siya ng inang tila ba kanina pang naghihintay sa pagdating niya. Dahil nakaabang na kagad to sa main door pa lang. So, asan ang babaeng ipakikilala mo sa amin, son? Akala ko ba'y may nobya kang ipakikilala sa amin? Nang sa ganun ay hindi na kita ipakilala pat ipagkasundo sa anak ng kumari kong si Nathalie. Nagpapaypay ng abanikong pambungad ng ina sa kanya. Napahalukip-kip naman siya.
kasabay ng pagbuga ng hangin. Makikilala niyo rin naman siya, ma'am. Bagot niyang tugon. Siguraduhin mo lang na kasing class ni Nathalie ang sinasabi mong nobya mo. Dahil kung hindi siya pasok sa panlasa ko kakalad ka rin ko lang siyang palabas ng pamamahay ko. Bagaman mahinahon ay naroroon ng diin. Hindi naman na sumagot pa si Luke. Nagpatuloy na lamang siya sa pagpasok at dumiretso sa hapag dahil batid niyang naroroon na ang kanilang ama. Mabilis namang sumunod ang ginang at paulit-ulit ang pangungumpara nito sa hindi pa man nakikitang nobya ng anak at sa dalagang nais nito para sa uniko iho. Baka naman kung sino lang ang babaeng napulot mo, Luke. Hindi ako makapapayag na magkaroon ng daughter-in-law na mukhang mas mahirap pa sa daga. Tandaan mo, hindi ka nararapat sa mga mabababang uri ng tao. Ang dapat kapantay ng yaman natin ang pinipili mo. Walang tabas na pagpapatuloy pa nito. Naririndi naman na si Luke ngunit dahil meron pa rin siyang respeto sa babaeng magulang, ay pinalalampas niya lang. Marisa, ano ba naman yung mga pinagsasasabi mo sa panganay natin? Abay hindi mo na siya maaaring diktahan sa kung ano man ang dapat niyang magustuhan o mahalin. Nasa wastong gulang na si Luke. Ang tanging magagawa natin bilang magulang niya ay sumuporta, hindi ang magdikta. Isip at puso niya yan. Hayaan mo siyang magdesisyon para sa sarili niya. Saway ni Antonio sa asawa. Napairap naman sa hangin ng ginang at mas piniling wag nang umimik hanggang sa hindi nito tinapos ang pagkain. Naiinis kasi ito dahil mas pinapanigan ng asawa ang panganay nilang anak. Tumayo ito't diretsyong umalis ng dining nang hindi man lang nagpapaalam. Sumunod naman dito ang dalagitang anak na kaugaling-kaugali nito. Pagpasensyahan mo na ang mami mo, iho. Menopause na kasi, kaya ang sungit-sungit. Pabirong sambit ni Antonio nang tapikin sa braso ang binatang anak. Tipid namang natawa si Luke. Thanks, Dad. Maiksing pasasalamat ni Luke sa ama na tinanguan naman ito kagad. Ipinagpatuloy nilang agahan hanggang sasabay na silang natapos. Tumayo na rin ang mag-ama dahil kailangan pa nilang pumunta ng farm upang tignan ang mga aning ubas para sa pagpoproduce nila ng wine na ini-import pa nila sa iba't ibang bansa. Maging ang kanilang lana na galing sa katas ng nyog ay ini-import din nila. Sakay ng pick-up ang mag-ama. Pagdating nila ron ay kaagad silang bumaba at kinamusta ang mga tauhan, maging ang ani ngayong taon. Kamusta naman ang mga ani natin ngayong buwan, Felipe? Tanong ni Antonio sa ama ni Rosa, na siyang nangangasiwa sa pag-aani ng kanilang ubasan. Naku senyor, maganda po ang ani natin ngayon. Labis pa nga po ang naani namin ngayon kumpara noong huling ani namin dahil sa ganda ng panahon natin ngayon. Masayang paliwanag naman ito na ikinatuwa naman agad ni Antonio. Pabor yun dahil sobra ang magiging produksyon ng kanilang mga inuming gawa sa ubas. Mabuti naman kung ganun, Felipe. O siya, tawagin mo na mga trabahador nang makapagsikain na tayong lahat. Maando nito na kaagad namang sinunod ng Ginoo. Animoy fiesta ang naging pagsasalo ng mga trabahante dahil sa dami ng pagkaing ipinahanda ng senyor. Ang nais kasi nito'y mabusog ang mga tauhan. At dahil tumutulong ang magkasintahang Rosana at Sebastian sa pag-aani, ay kasama sila sa mga nakikisalo sa masarap na pagkaing nakahain. Hinanap kagad ng mga mata ni Luke ang magiging peke niyang nobya. At nang makita ito'y agad na nilapitan. Eating like a pig, honey? Nakangiting kansyaw ni Luke sa kumakain na si Rosana na punong-puno ng pagkain ng bibig. Kahit na nagulat ang dalaga sa biglaang pagsulpot ni Luke, ay hindi niya yun ipinahalata, lalong hindi pinansin, bagkus ay nagpatuloy lamang sa pagkain. Bali wala naman yun sa binata. Pinagmasdan niya na lamang to at hindi na instorbo pa hanggang sa matapos. May kailangan ka ba't nang iistorbo ka sa masagana kong pagkain dito? Diretsahang tanong ni Rosana sa binata nang sa wakas ay harapin to. Hindi niya na magawang matanaw ng tingin ng nobyo dahil bigla-bigla na lang tong nawala. Palibhasa ay tapos ng kumain kaya marahil bumalik na sa trabaho. I'll pick you up later for our first date para maging makatotohanan talaga tayong dalawa. At kapag nakikita ko na parang komportable na tayo sa bawat isa, tsaka kita ihaharap sa pamilya ko.
Walang paligoy-ligoy niyang paliwanag sa dalaga. O sige, may number ka naman sa akin hindi ba? Kaya't mag-text ka na lang kapag pupunta ka na sa bahay para masalubong kaagad kita. Ayoko kasing malaman to ni Itay dahil tiyak ko na magagalit yun. Hindi niya kukonsintihin ng mga ganitong gawain. Seryosong paliwanag niya sa binata. Sumang-ayon naman agad to. Nagkamayan pa sila bago naghiwalay. Nakita naman yun ni Senyor Antonio, kaya't agad nitong tinanong ang anak kung anak ba ni Felipe ang nobyang tinutukoy nito na agad namang tinanguan ni Luke. Ang buong akala ni Luke ay sasawayin at pagsasabihan siya ng ama. Ngunit hindi nangyari dahil suportado pa siya nito na labis niya namang ikinatuwa. Habang naglalakad silang mag-ama patungong Nyogan, ay humingi ng paumanhin ng senyor sa mga naging desisyon ng asawa. Naiintindihan naman yun ni Luke, ngunit nangatwiran siyang hindi kailanman magpapakasal dahil lamang sa nais ng kanyang ina na makasal siya sa babaeng hindi niya nangatipo, hindi niya pagusto ang estilo ng pananamit, lalo na ang kagaspangan ng pag-uugali. Nakakaintindi namang sumang-ayon si Antonio dahil naiintindihan siya nito. Tanging sa farm na mga nyog ni Luke dinala ang ama. Hindi pa kasi gaanong naibabalik sa dating ayos ang nasunog na kuprahan. Tsak na magtatanong ang kanyang ama sa kung papaano yung nasunog. Kaya't talagang sinikap niyang wag na sila doong magawi. Hindi naglaon na umuwi na rin sila dahil kapwa mayroon pang kailangang gawin. Si Antonio ay titingnan na biniling warehouse sa Maynila. Habang si Luke naman ay inasikaso ang sarili dahil maya-maya lamang ay magkikita silang muli ni Rosana. Bagaman naiinis minsan dahil sa pagiging taklesa ng dalaga, ay hindi niya ipagkakailang natutuwa siya rito. Napakatotoo kasi nito, hindi katulad ng ibang mga babae. Namamangha pa nga siya dahil hindi man lang to tinatabla ng karisma niya. Ni ang mamangha sa kanya hindi ito nangyayari. He feels thrilled kapag kasama ang dalaga. Matapos maligo ay nagtungo na muna ang binata sa mall ng kanilang bayan. Namili siya ng mga laruan at ng mga damit. Nag-order na rin siya ng pagkain at ipinadeliver yun sa orphanage ng mga batang may cancer na kanyang tinutulungan. Nagsimula ang pagtulong niya noong magtapos siya ng kolehiyo. At bukasyon niya na ang tumulong. Halos kalahati ng sahod niya sa pagiging CEO ay napupunta sa mga orphanage na walang sawa niyang binibigyan ng tulong. Makita lang ang mumunting ngiti ng mga bata at ng mga matatanda ay masayang masaya na siya. Napapawi na ang lahat ng pagod at ilang problema. Matapos mamili ay pinadalhan ni Luke ng mensahe si Rosana. Sinasabi niya rito na nasa labasan na siya at naghihintay na rito. Ilang minuto lang ay natanaw na ni Luke ang dalaga na tumatakbong palapit sa kanya. Tipid siyang natawa dahil mukhang minadali nitong pag-aayos sa sarili. Sabog-sabog pa kasi ang kaliwang bahagi ng maalo nitong buhok. Habang ang kabila ay sinusuklay nito. Hindi naman tayo nagmamadali, kaya't walang rason para tumakbo ka habang nagsusuklay. Anya nang makapasok na ito sa loob ng sasakyan niya. Hindi naman sa nagmamadali, ayoko lang machismis o pagchismisan ng mga marites naming kapitbahay. Nangaaway kasi ako ng mga tao, lalo na kapag mali ang ginagawang kwento tungkol sa akin. Kaya't hanggat kaya umiiwas talaga ako sa kanila. Humahangos niyang sabi at ikinabit ang seatbelt sa katawan. Doon naman tuluyang pinaandar ni Luke ang sasakyan. Saan nga pala tayo pupunta? Usisa niya. Hindi kasi nito sinasabi kung saan sila pupunta sa araw na ito. Sa orphanage na tinutulungan ko. Ayoko kasing gumastos sa mga walang kwentang bagay. Kaya doon na lang tayo kakain. Doon ang first date natin bilang peking magkasintahan. Sagot nito. Napataas kilay naman ang dalaga dahil sa narinig. Dahil hindi niya ina-expect na matulungin din palang binata katulad ng ama nito. Tama talaga ang kasabihan na don't judge the book by its cover. No offense ha, pero hindi ko kasi makita sa mukha mo na may tinutulungan ka. Prangkahan, mukha ka kasing suplado at walang pakialam sa mga taong nasa paligid mo. Prangka niyang sabi na ikinapreno nitong bigla. Kung hindi dahil sa seatbelt, ay baka sumubsob na ang mukha niya sa harap ng sasakyan. Huy, dahan-dahan naman. Aatakihin ako sa'yo sa puso eh. Sapo ang dibdib niyang reklamo.
Dismayado namang sinulyapan ni Luke ang dalaga. Hindi lahat ng seryoso sa buhay. Wala nang pakialam sa mga nangyayari sa paligid niya. Kadalasan yung mga taong seryoso ang mas marami pang nagagawa kesa dun sa mga taong puro lang dada sa harap ng media at sa harap ng madla. Malamig nitong sabi bago muling nagmaneho. Natameme naman ang dalaga dahil may punto naman ang tinura nito. Nagkibit balikat na lang si Rosana bago ibaling ang tingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Makalipas ang 2 oras na biyahe ay narating nila ang orphanage. Bumaba sila at diretsyong pumasok. Agad naman silang sinalubong ng 2 babae na medyo may edad na. Pagkatapos ay inakay silang pumasok sa isang silid na punong-puno ng mga batang mga wala ng buhok. Ang ilan ay panot at ang iba naman ay mukhang naglalagas dahil sa nipis ng buhok ng iilan. Sa unang tingin ay batid agad na merong sakit ang mga batang tinutulungan ng binata. Hindi naman ni Rosana mapigilang hindi mahabag sa kalagayan ng mga ito. Masyado pa silang bata para pagdaanan ng ganito kahirap na sakit. Karamihan sa kanila merong leukemia. Tinutustusan ko ang pang-chemotherapy nila at ilan pang pangangailangan nila. Sa ganung paraan ay makakatulong man lang ako. Kung pwede ko nga lang silang iligtas lahat ay ginawa ko na. Ngunit hindi naman akong Diyos para gawin yun kaya't sa pinansyal ako kumakapit. Mahinang paliwanag ng binata. Napansin kasi nito ang pagkabigla ng dalaga. Kaya niya dito ipinaliliwanag ang lahat. Tipid na lang nang umiti si Rosana kasabay ng marahan niyang pagtango. Lumapit na si Luke sa mga bata at kinamusta ang mga ito. Ibinigay na rin nito ang mga laruang binitbit ng mga bata-bata pang nag-aalaga din sa mga bata. 2 kahon yun. Ang isa ay mga laruan at ang isang kahon naman ay mga bagong damit ang laman. Pinagmasdan lang ni Rosana ang ginagawa ni Luke sa mga bata. Nakangiti man ngunit naroroon pa rin ang magkahalong awa at lungkot. Naputo lamang ang pagmamasid ni Rosana nang may maliit na batang tumabi sa kanya. Sa tansya niya ay mga nasa 7 o 8 taong gulang na ang batang babae. "Hello po, ate ganda. Tanong ko lang po, boyfriend niyo po ba si Kuya Luke?" Inosente nitong tanong sa kanya. Napangiti naman dito ang Rosana. "Bakit mo naman naitanong, baby girl?" Tanong niya rito, tsaka ito binuhat at pinaupo sa kandungan paharap sa kanya. Kasi po sabi ni Kuya Luke, sa sunod niya raw po nadalaw sa amin, kasama niya na ang girlfriend niya. Ikaw lang naman po ang kaisa-isang babae na dinala niya po rito Kaya naisip ko po na baka nga kayo na ang girlfriend niya na sinasabi niya sa amin. Mahinhin itong sabi. Mas lalo lang lumawak ang ngiti sa labi ni Rosana. Napakalambing kasi ng batang kausap niya ngunit nakakalungkot lang dahil napakapayat nito at wala na rin tong buhok. May ilang sugat-sugat pa sa katawan at pangalabing wala ng kakulay-kulay. Hinaplos ni Rosana ang maamo nitong mukha, tsaka yun hinandugan ng matamis na ngiti. Napayakap na lang siya sa bata. Nahahabag siya lalo na kapag naiisip na ang ilan sa mga bata ay hindi na magtatagal pa. Oo baby, girlfriend nga ako ng Kuya Luke nyo. Nakangiti niyang sagot dito habang yakap pa rin. Gumanti ng yakap ang bata bago kumalas. Alam mo po ate, si Kuya Luke lang po nagpapahalaga at nagpapasaya sa amin. Linggo-linggo niya po kaming pinupuntahan dito tapos palagi siyang may dalang regalo at mga pagkain sa aming lahat. Masayang kwento nito habang nilalaro-laro ang mahaba niyang buhok. Naipit na lang ni Rosana ang labi nang bigla nitong inilagay sa ulo ang buhok niya. Namamangha siya sa bata dahil kahit na ganitong pinagdadaanan ay nakukuha pa rin itong ngumiti at maging masaya. Bagay po ba sa akin, ate ganda? Di po ba ang pretty-pretty ko kapag may buhok po ako? Masaya nitong tanong sa kanya. Malungkot na lamang siyang napangiti kasabay ng pagsang-ayon niya sa tanong nito ngayon. Ang ganda-ganda mo. Turan niya't hinaplos ang pisngi ng batang babae. Wala ni isang salita o letra ang lumabas sa kanyang bibig. Nakangiti niya na lang na pinagmasdan ang maputlang mukha ng bata. Ate,
Handa mo po ba akong kantahan? Gusto ko po kasing matulog sa kandungan mo po, ate. Noong nabubuhay pa po kasi si mama, palagi niya akong kinakantahan habang kandung niya ako. Please po, ate ganda. Gusto ko pong maranasan ulit ang kantahan mo ko. Kasi ito na po ang last wish ko. Bago po ako matulog ay gusto ko pong marinig yun. Malungkot nitong sabi na ikinakurot ng puso ng dalaga. Saglit siyang nag-isip ng maaaring kantahin para dito. Ate ganda, pwede po bang You Are My Sunshine ang ikanta mo po sa akin? Yun po kasi ang palaging kinakanta sa akin ni mama noong nabubuhay pa po siya. Anito, tumango naman agad ang dalaga bago dinampian ng magaang nahalikang halos buto na nitong noo. Your wish is my command, pero hindi ko pa alam ang pangalan mo eh. Pwede bang malaman muna ni ate kung ano bang pangalan mo? Malambing niya ritong tanong. Ako po si Heaven, ate ganda. Nakangiti nitong sagot, tsaka yumakap sa kanya. Napangiti na lang din ng dalaga dahil iyon din ang kinakanta sa kanya ng ina. Noong nabubuhay pa ito, kaya't alam niya itong kantahin. Hinagod niya muna ang likod ni Heaven at sinimulang kantahin ang request nitong awitin. Napatigil siya sa pagkanta nang biglang bumitaw ng yakap si Heaven. Mabuti na lamang at naging maagap si Rosana. Ewan ba niya kung bakit imbis na matuwa dahil napatulog na niya ito ay bigla na lamang siyang kinabahan sa kutob na baka wala ng buhay ang bata. Taranta niya itong binuhat palapit kay Luke nang wala siyang marinig o maramdaman man lang na kahit na isang pintig mula sa puso at pulso ng batang babae. Mabilis naman siyang tinulungan ni Luke. Dinala nila si Heaven sa dapat nitong paglagyan upang malaman kung kamusta ang bata at kung ano bang lagay nito. Natuod na lang si Rosana sa kinatatayuan nang sabihin sa kanila na wala na ang batang si Heaven. Bagaman hindi kaano-anong bata at saglit lang din itong nakasama ng dalaga, ngunit ang bigat ng dibdib niya. Umagos ang luha sa kanyang mga mata. Dinaluhan naman agad siya ng binata at saka hinagod-hagod siya sa likod. Maging ito'y nalulungkot sa nangyari. Pwede ko bang malaman kung anong nangyari bago tayo iwan ni Heaven, iha? Baling sa dalaga ng ginang na sumalubong sa kanila kanina na nagpakilalang si Miss Merly na tibidad. Humugot muna si Rosana ng hangin bago sagutin ang mga katanungan nito. Nung lumapit po sa akin si Heaven, ay nag-request siya ng isang awitin. You Are My Sunshine po ang hiniling niya na awitin ko para sa kanya. Sapagkat iyon daw po ang palaging kinakanta sa kanya ng kanyang ina. Kaya po iyon ang kinanta ko. Tapos po noon, nung nasa chorus na po ako ay bigla na lang po siyang bumitaw sa pagkakayakap sa akin. Last wish niya raw po yun, Miss Merlin. Muling pumatak ang mga luha sa mga mata ng dalaga matapos ikwento ang mga nangyari. Ikinalungkot naman ng marami ang nalaman mula sa dalaga. Nabagabag ang mga ito, maging siya'y ganun din. Alam namin na ilang araw na lang itatagal ng buhay ni Heaven. Ngunit hindi ko sukat akalain na ngayon niya pala tayo iiwan. Maraming salamat sa iyo, iha, dahil natupad mo ang kahilingan niya. Nasisiguro kung masaya na siya ngayon kung nasan man siya. Huwag na po kayong mag-alala sa mga kailangan para sa pagpapalibing ni Heaven, Miss Merlin. Dahil ako na pong bahala sa lahat. Malungkot na sabat ni Luke na ipinagpasalamat naman ng ginang. Matapos yun ay minabuti na ni Luke na ihatid si Rosana dahil gumagabi na rin. Huwag mo nang isipin at dibdibin ang mga nangyari. Isipin na lang natin na hindi na mahihirapan pa si Heaven sa sakit na araw-araw niyang nilalabanan. Maging ako'y nalulungkot din dahil si Heaven ang pinakang malapit na bata sa akin. Pero kailangan nating tanggapin. Hanggang doon na lamang talaga ang buhay niya. Hindi na kita isasama pa sa libing ni Heaven, ha, para hindi ka na malungkot at mahirapan pa. Sige na, magpahinga ka na, Rosana. Malungkot ang tono ng boses ni Luke matapos maihatid ang dalaga. Katulad ng dati ay hanggang sa may labasan lamang ang kotse ng binata.
Nais pa sanang umangal ni Rosana dahil gusto niya pa sanang sumama sa orphanage. Ngunit mabilis nang tumalikod ang binata. Napabuntong hininga na lang siya nang pumasok sa kanilang bahay. Nabungaran niya pang amang nagkakape. Lumapit siya rito at nagmano. "Mano po itay. Kawang ka ng Diyos anak." Anito. Bigla na lang nagsalubong ang kilay ng Ginoo nang makitang mugto ang mga mata ng dalagang anak. "Anong nangyari anak? Bakit naman mugto ang magaganda mong mata?" Nag-aalala nitong dagdag. "Nanood po kasi kami ni Becca ng makadurog puso na palabas. Kaya po napaiyak ako ng husto. Kasi naman po itay, namatay yung batang bida." Malungkot niyang kwento. Hinagod naman ng kanyang ama ang braso at sinabing huwag masyadong nagpapadala sa mga palabas na acting lang naman daw. Tumango na lang si Rosana upang hindi na humaba pa. Maya-maya pa'y nagpaalam na rin siya na magpapahinga na dahil maaga pang gigising bukas. Matuling lumipas ang mahigit 1 buwan. Natanggap na nila ang pagkawala ng batang si Heaven. Inisip na lang nila na hindi na nito mararamdaman pa ang hirap dahil kasama na ito ng amang may likha. Bagaman nagkakailangan pa sila kung minsan, ay palagay na rin sila sa isa't isa kahit papano. Tapos na rin ang pag-aani ng mga ubas, kaya naman marami ng oras si Rosana upang makasama ang totoong nobyo nito na ngayon ay kasama nito sa kanilang lihim na taguan. "Namiss ko ang ganitong banding natin, mahal." Naroroon ang lambing sa tono ng boses ni Rosana. Nakahiga sa hita niyang nobyo habang nilalaro niyang medyo kulot nitong buhok. "Namiss din kita. Kamusta naman palang pagpapanggap niyo ni Senyorito Luke? Hindi ka naman ba nahihirapan?" "Okay naman." Maiksing sagot ng dalaga tsaka kumuha ng mansanas at kinagatan niyon. Inalok nito ang nobyo pero tumanggi ito. Saka alinlangang tumingin sa kanya. Mahal, may hihilingin sana akong tulong sa'yo eh." Nahihiyang ani ni Sebastian. Bumangon pa ito at ginagap ang kamay ng dalaga. "Anong tulong bang maibibigay ko?" Ngiting tanong niya rito. "Gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo kasi si inay may sakit. Malaki naman ang bayad sa'yo ni Sir Luke sa pagpapanggap mo na nobya niya, hindi ba? Kaya nagbabaka sakali ako. Pero kung wala ka naman ayos lang." Medyo alangan pa nitong sabi. "O sige mamaya pag uwi natin ibibigay ko sa yung kailangan mo para maipagamot si Aling Talia." Walang pag-aalinlangang saad ni Rosana. Labis naman ang saya ng binata. Niyakap siya nito at pinupog ng halik sa pisngi. 50,000 a month ang pasweldo ni Luke kay Rosana. Ang kalahati ng paunang sahod ay ibinigay na ng dalaga sa nobyo. Ngunit matapos niyang ibigay ang pera, ay parang bula ito na bigla na lang naglaho. Ilang araw na hindi niya mahagilap. Sa pag-aalala, ay hinanap niya ito. Ika-6 na araw nang muli siyang bumalik sa farm upang muling hanapin ang nobyo, nang makarinig ng mga boses na mukhang nagtatalo. Hindi ng dalaga ugaling umusyoso ngunit nang maulinigan ang boses ng nobyo, ay lumapit na siya sa pinagmumula ng mahinang pagtatalo. Hindi niya ipinakita ang sarili. Sumilip siya at gano'n na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang marinig ang lahat. "Bakit hindi mo na lang sabihin kay Rosana ang lahat?" Sambit ni Cardo na siyang ama ni Sebastian. Malay mo maging kakampi pa natin siya. Mas makakatulong siya sa atin na mahututan ng mga Benaventura. Yayaman tayo dahil dyan sa nobya mo. Dagdag pa nito. Natutop ni Rosana ang bibig. Ayaw niya nang makarinig pa ng kahit na ano mula sa bibig ng mga ito. Ngunit ayaw namang gumalaw ng kanyang mga paa. Tila ipinako yun doon upang manatilit siya't marinig ang lahat. Matalino si Rosana, tay. Hindi yun sumasang-ayon sa mga maling gawain. Kaya nga idinaan ko sa frame up ang lahat nang maging matagumpay ang plano ko na pagpanggapin siyang nobya ng Luke na yon. Kulang na kulang ang kalahating milyon na ibinayad sa akin ni Luke para makapagsimula tayo ng marangyang buhay sa Maynila. May plano pa ako pero sa akin na lang muna yun. Sambit nito. Nasisiyahan namang tumawa si Cardo. Pinuri-puri pa nito ang anak. Kung ganon, ang nangyaring pagkasunog sa koprahan noon
ay sinadya ni Sebastian upang makulong siya at pinyansahan ni Luke para maging peking nobya nito kapalit ang malaking halaga. Natutup niya palalo ang bibig ng isa niyang kamay habang ang isa'y mahigpit na kumuyom. Naiiyak siya dala ng galit. Tahimik niya nang nilisan ng lugar, dala ang sakit mula sa mga nalaman. Nilinlang siya tinredor ng taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos, ng lalaking pinag-alayan pa talaga niya ng kanyang puso. Ngayon hindi niya na alam kung minahal ba talaga siya ng lalaki o pinakinabangan lang. Tama lang ang desisyon niyang wag isuko basta-basta ang iniingatang dangal, kahit papag-awayan nila yon. Ngayon naiintindihan niya na kung bakit surang-sura ang pinsan niya kay Sebastian. Dahil pansin nito ang mga hindi niya napapansin dahil bulag sa pag-ibig. Bumalik si Rosana sa kanila. Tahimik siyang umiyak hanggang sa makatulugan ng walang patid na pagtulo ng kanyang masaganang luha. Bagaman nasaktan ay hindi niya palalagpasin ang nangyari. Kinaumagahan nga ay agad nagpunta sa bahay ng manloloko niyang nobyo ang dalaga. Malayo pa lang ay tanaw niya ng masiglang ina ni Sebastian na naglilinis sa isang silid. Nakabukas ang bintana kaya't kitang-kita niya ang masiglang kilos nito. Mapakla na lamang siyang natawa. Nang makalapit ng bahay ay kaagad siyang kumatok. Saktong pagbukas ay si Sebastian ang bumungad sa kanya. Nakangiti pa ito na animoy walang kasalanang ginawa. "Mahal, napadalaw ka." Medyo kabado pa ang boses nito. "Sumunod ka, may pag-uusapan tayo." Madiin at seryosong wika ni Rosana na ikinagitla naman ng binata dahil sa nakitang galit sa mga mata ng nobya. Kinakabahan man ay sumunod to sa kanya. At nang tuluyang makalayo sa mga kabahayan, ay agad na sinampal at tinulak ng dalaga ang manloloko nitong nobyo. "Napakawalang hiya mo! Pinalabas mo na kasalanan kong pagkasunog ng koprahan. Kahit nang totoo, ikaw naman pala talaga ang may gawa. Kayo ng tatay mo. Ang sabi mo pa sa akin may sakit ang nanay mo, pero base sa nakita ko kanina, nasisiguro ko na wala. Napakasinungaling mong tao. Lahat gagawin mo magkapera lang. Pati nobya mo ipagkakanulo mo? May konsensya ka pa ba? Paano mo itong nagawa? Anong klaseng tao ka? Anong klase kang lalaki? Anong klase kang nobyo? Walang hiya ka, Sebastian. Walang hiya ka. Hayop. Sana hindi na lang kita pinagkatiwalaan. Sana hindi na lang kita minahal. Ang sama-sama mong tao. Ang sama-sama mo. Kamumuhay ang kita hanggang buhay ako." Panay ang pag-agos ng luha niya, habang panay naman ang paghampas niya sa dibdib nito. Sobrang sakit. Tila tinutusok ng libu-libong karayom ang dibdib niya. Mahal, magpapaliwanag ako." Hindi na naituloy pa ang dapat na sasabihin ng binata. Nang sa muli ay sampalin siya ng nagngingit-ngit na dalaga. Nasapo na lang nito ang pisngi. "Ayoko nang makarinig pa ng mga kasinungalingan mula dyan sa bibig mo. Narinig kong lahat, Sebastian. Lahat-lahat. Hindi ko na kayang makasama pang isang katulad mo. Tapos na tayo, Sebastian. Kinasusuklaman kita." Puno ng pait niyang sabi, kasabay ng pagtalikod at pagtakbo niyang palayo. Wala namang nagawang binata kung hindi ang sundan na lang ng tingin ng nasaktang dalaga. Mahal naman ito si Rosana, pero mas lamang ang kagustuhan nitong umasenso, kaya't lahat ay ginawa para lang makakuha ng malaking halaga upang makaalis na sa lugar nila at manirahan sa ibang lugar kasama ang pamilya. Sawang-sawa na ito sa kahirapan. Ang nais nito'y mamuhay ng matiwasay na hindi na kailangan pang kumayod kalabaw. Sa kabilang banda naman ay nanlalabo na ang mga mata ni Rosana sa labis na kakaiyak. Buong akala niya'y naubos niya ng luha kagabi. Hindi pa pala. Hindi muna siya umuwi nang hindi na mag-alala pa ang ama kapag nakita siya sa ganitong kalagayan. Mahigit 1 oras din na nagsayang ng luha ang dalaga. Ilang minuto pa niyang pinakalma ang sarili bago naisipang maghanap ng masasakyan pa uwi. Ngunit nasa may gawing highway pa lamang siya para mag-abang ng tricycle ay isang magarang sasakyan ang huminto sa kanyang harapan.
Nakuyom niya na lang ang kamao nang mapagtanto kung sino ang tao sa loob ng magarang sasakyan. Si Luke. Hatid na kita sa inyo. Nakangiting alok ni Luke sa dalaga ngunit para itong bingit bulag dahil hindi man lang siya nito pinansin at nagdiretso lang sa paglalakad. Nagtataka man sa ikinikilos ng dalaga ay minabuti niyang ihinto ang kotse sa gilid ng kalsada upang habulin to. Rosana, wait! Pigil ni Luke sa dalaga. Ano ba? Hindi mo ba napapansin na ayokong sumakay sa kotse mo? Galit na iwinaksin ng dalaga ang kamay ni Luke. Kasabay ng pagsama niya ng tingin dito. Pagtataka naman ang bumalatay sa gwapong mukha ng binata. Hindi niya inaasahan na magiging kilos ang dalaga ngayon. Bakit? May nagawa ba akong mali para magalit ka sa akin? Naguguluhang tanong nito sa dalaga na inismeran lamang ni Rosana. Tsaka nagpatuloy ng muli sa paglalakad. Napahilamos naman si Luke. Inilang hakbang niya ito at parang sako ng bigas na binuhat. Ano ba? Ibaba mo ko! Nagpupumigla si Rosana at pinagpapalo ang likod ng binata. Kumakawag din ang kanyang mga paa dahil gusto niya talagang makaalis sa pagkakabuhat nito. Aray, masakit ha? Pag hindi ka tumigil, papaluin ko itong puwet mo. Banta nito ngunit tila bingi ang dalaga dahil pinalo lang siya nito sa likod. Aray, buisit ka! Asik ng dalaga nang paluin siya ni Luke sa puwet. I want you pero makulit ka. Kaswal lang nitong sabi. Kapag hindi mo pa talaga ako binaba, sisigaw na ako ng rape. Naiinis na banta niya sa binata na walang pakialam, kaya't sa inis ay malakas siyang sumigaw ng rape. Nataranta naman si Luke at mabilis na ipinasok sa kotse ang sutil na dalaga. I'm too handsome to be a rapist. Palatak ni Luke nang makapasok na rin sa loob ng sariling sasakyan. Tss, hindi ka nga rapist pero mandoloko ka naman. Puno ng galit na singhal niya sa binata. Napabuga na lang ng hangin si Luke matapos salubungin ng matalim na tingin sa kanya ni Rosana. I know, hindi mo na kailangan pang sabihin dahil alam ko na kung anong tinutukoy mo. Ang totoo niyan humingi talaga ako ng tulong kay Sebastian na hanapan ako ng maaaring magpanggap na nobya ko. Sinabi niya sa akin na mayroon siyang matalik na kaibigan na pwede kong iharap sa mga magulang ko. Nang sa ganun na hindi matuloy ang pagpapakasal sa akin ni Ma'am sa anak ng kaibigan niya. Ikaw ang sinabit itinuro niya. Ngunit dahil matalino ka raw na babae ay tsak na hindi ka papayag kapag inaya kita na magpanggap na nobya ko. Kaya naman pinalabas niya na ikaw ang may kasalanan sa pagkakasunog ng koprahan. Kaya ka napunta sa presinto noon at doon na nga ako umeksena. I didn't mean to hurt you, Rosana. I swear to God na hindi ko yun ginusto. Nakukonsensya ako kaya naman sinasabi ko ito sa'yo. Lalo pat bukas na kita ipakikilala sa pamilya ko. Please, I'm begging you, Rosana. Help me, please. Huwag kang bumitaw dahil lang nalaman mo ang totoong nangyari. Puno ng pagsusumamong pakikiusap nito sa kanya. Hindi nagawang umimik ng dalaga sa mga nalaman. Hindi niya pa nga talaga lubusang kilala si Sebastian. Napakasinungaling at napakasama nito. Ipinain siya para lamang sa pera. Gayunpaman ay batid niyang mabuting tao si Luke. Kaya't mabigat man ang loob, ay sumang-ayon pa rin siya sa pakikiusap nito. Sige, tipid niyang sabi. Yes, thank you so much, Rosana. Bagaman masaya dahil pumayag to sa kabila ng kanyang nagawa, ay naroroon ng lungkot sapagkat isa siya sa naging dahilan ng mga luhang bumabagsak sa dati ay maaliwalas nitong mga mata. Hinatid niya na ang dalaga. Minabuti niya na lang din na umuwi. Plano niya na sanang ayain na kumain si Rosana ngunit dahil sa mga nangyari ay hindi na natuloy ang planong pag-alok niya rito. Sumapit ang panibagong umaga. Nagpaalam si Luke kay Rosana na susunduin ito. Sinabi niya na rin na ngayon niya ito ipakikilala sa mga magulang. Tipid na pagsang-ayon lang nakuhang reply ni Luke. Makalipas lang ang ilang sandali ay naroroon na siya sa labasan. Ipinaalam naman agad ni Luke na naroroon na siya. Sa paghihintay ay halos mamemorya na ni Luke ang mga nakikita sa paligid. Ilang minuto pa'y nakita niya na ang dalaga. Nakasuot to ng pink na dress na hindi umabot sa tuhod. Bagaman simple ay litaw na litaw ang kagandahan ng dalaga.
Umayon ng husto ang kulay ng suot nito dahil sa porselana nitong balat. Maalon din ang buhok na sumasabay sa ihip ng hangin. Kahit hindi maglagay ng kung ano sa mukha ay ayos lang dahil natural ang pagiging mapula ng labi ni Rosana. Tuwing hapon naman kasing oras ng pagtulong nito sa ubasan, kaya't hindi talaga nangingitim. Para bang nag-slow-mo ang paligid habang pinagmamasdan ni Luke si Rosana na papalapit na ngayon sa sasakyan niya. Hindi niya maintindihan kung bakit walang humpay ang pagkabog ng dibdib niya. Habang pinagmamasdan to, lumabas siya upang pagbuksan to. Pasensya na kung napaghintay kita. Matamlay na sabi nito kay Luke na tinanguan na lamang ng binata. Isinarado nitong pinto ng kotse bago umikot at pumasok pagkatapos ay pinasibat na lang ang sasakyan. Hindi ni Luke maintindihan ng sarili kung bakit grabing epekto sa kanya ni Rosana. Samantalang halos araw-araw naman siyang nakakakita ng mga magagandang babae. Ipinilig na lang niya ang ulo at pilit nag-focus sa pagmamaneho. Ayos lang ba ang suot ko? Hindi ba parang nakakahiya ang ganito? Napakasimple. Baka hindi nila ako tanggapin. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin. Look, tanging senior high school lang ang natapos ko. Pagbasag ni Rosana sa katahimikan. Ang dress na suot lang kasi ang tanging maayos na meron siya. Hindi niya naman kasi inaasahan na ngayon pala siya nito ipakikilalang peking nobya sa mga magulang. Just be yourself, okay? Kung saan ka komportable, dun ka lang. Hindi mo kailangang magpanggap o mahiya sa kanila. Nakangiting tugon ni Luke matapos sulyapan ng dalagang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Hindi naman sumagot o kahit na umimik ang dalaga. Nanatili lang tong tahimik matapos sabihin ang nais sabihin. Napabugan na lang si Luke ng hangin dahil alam niyang nasaktan talaga ito ng sobra sa natuklasan. Konsensya ang nararamdaman niya. Kung pwede niya lang tong yakapin at alisin sa puso't isipan nito ang sakit ay baka kanina niya pang ginawa. Makalipas ang halos kalahating oras na biyahe ay narating nilang mansyon ng mga Benaventura. Inakay kaagad ni Luke ang dalagang papasok. Kaagad ding ipinakilala ni Luke si Rosana. Masaya ang kanyang ama samantalang ang ina't kapatid ay kita ang pagkasura sa mga mukha. Hindi niya nalang inalintana ang mga ito. Mom, Dad, Stacy, I would like you to meet the woman who caught my attention and also my heart, Rosana Morales. Proud na pagpapakilala ng binata sa dalagang katabi. Hawak niyang kamay nitong nanlalamig, marahil ay dahil sa kaba. Hindi man ng dalaga sabihin ay batid ni Luke na kinakabahan to. Pinasadahan lamang ng mataray na mag-ina ang kabuuan ng dalaga. Samantalang si Antonio ay magiliw ang ngiting ibinibigay sa panauhin at kasintahan ng uniko iho. Maupo na muna tayong lahat. Suwestyon ni Senyor Antonio na sinang-ayunan naman ng lahat. So anong tinapos mo? Tanong ng ina ni Luke sa dalaga. Ni hindi ito ngumingiti. Panay lang ang pagpaypay nito sa hawak na abaniko. Talagang ipinapakita nitong pagkadisgusto sa dinala ng anak. Ganon din ang ipinapakita ng dalagitang si Stacy. Senior high school po sa kursong agriculture, ma'am. Magalang at taas noong sagot ni Rosana sa tanong na yun ni Melissa. Hindi niya kailanman ikinahiya ang tinapos dahil dugot pawis nilang mag-amang naitaya noon. May matapos man lang siya upang hindi masabihang mangmang. Ganun ba? Alam mo ba kasi iha, hindi ang mga babaeng tulad mo ang gusto ko para sa uniko iho naming mag-asawa. Hindi namin pinag-aral sa state si Luke para lang mapunta sa isang babae na hindi man lang nagawang umapak sa kolehiyo. Ang gusto ko ay yung mga babaeng nagtapos ng may degree at talagang merong sinasabi sa buhay. Unlike you. Mapanuya nitong sabi na sinabayan ng mahinang tawa ng anak nitong babae na kanyang nasa tabi. Mom! Melissa! Sabay na pag-awat ng mag-ama sa ginang. Kita ang galit sa mukha ni Luke dahil sobra ang mga salitang binitawan ng ina. Hindi makatao. Masyadong mapanakit ang mga salitang ibinabato nito. What? Wala naman akong sinabing masama para pagtaasan niyo ako ng boses. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi ko gustong babaeng yan.
Sa dami ng babae, sa anak pa talaga ng isang hampas lupang tagapitas lamang ng mga ubas natin. Hindi ako makapapayag na maging miyembro ng pamilya natin ng hampas lupang babae na yan. Ayoko! Matigas na pagpapatuloy nito. Nagditimping na patayo si Luke. Kinuha niya ang kamay ni Rosana at malamig na tinitigan sa mga mata ang ina, maging ang kapatid. Hindi kami nagpunta rito para lang bastusin niyo. Kung hindi niyo siya kayang irespeto, aalis na lang kami. I'm sorry, Dad. Excuse us. Seryosong sambit ni Luke, kasabay ng pagtalikod habang hawak sa palapulsuhan ng nakayukong dalaga. I'm sorry. Anya nang makapasok sila sa loob ng kanyang sasakyan. Pinasibat niya kagad yun at mas piniling ihinto sa tapat ng isang park. Okay lang. Naipakilala mo naman ako eh. Siguro naman solve na ang problema mo. Baka pwede na akong kumalas sa naging kasunduan. Malayo ang tinging tura ni Rosana. Ayoko nang mainsultong muli kaya kung maaari ay tantanan mo na rin ako. Ayoko na. Hindi ko na matatanggap pa ang mga masasakit na salitang ibinabato sa akin ng mapangmatamong ina. Masyado niya kasi akong hinusgahan. Hindi niya alam kung gaano naghirap si Itay mairaos lang ang pag-aaral ko. Maswerte ka dahil nagawa ka nilang pag-aralin abroad. Hindi pantay-pantay ang kakayahan at kapasidad ng mga tao. Hanggang dun lamang ang kinaya namin ng tatay ko eh. Kaya't wala siyang karapatang insultuhin ako at ang tinapos ko. Puno ng hinanakit na dagdag niya. I'm so sorry. Ako nang humihingi ng tawad sa kagaspangan ng ugali ni Ma'am. Please Rosana, huwag ka munang umayaw. I still need you. Sinserong wika ng binata. Yun na lang ba talagang saysay ko rito sa mundo? Ang kailanganin niyo para sa mga pansarili niyong interes at ninanais sa buhay. Nakakasawa ng ganito. Malungkot na tura ng dalaga. Nangilid ang luha niya dahil sa unang pagkakataon ay ininsulto ang pagkatao niya ng ganon kadali. I'm sorry. Hindi ko inaasahan na sasabihin yun ni Ma'am. Ginagap niya ang kamay ng dalaga, kasabay ng pagkabing niya rito. I'm so sorry, Rosana. Hinaplos-haplos niya ang likod nito. Naroroon ang matinding awa at konsensya nang biglang yumugyog ang balikat nito. Senyales ng pag-iyak. Sabihin mo nga ulit sa akin, sino bang nagplano ng lahat? Garalgal na tanong ni Rosana. Torture to sa kanya ngunit heto at nais niya na namang malaman. Gusto niya kasing isang bagsakan na lang yung sakit. Nagtanong lang naman talaga ako kay Sebastian kung meron siyang kilala na pwede kong bayaran para sa plano ko. Yun lang naman ang ginawa ko. Umiksena na lang ako nung nasa presinto ka na. Maniwala ka. Yun lang ang ginawa ko. Napilitan lang din talaga ako. Naipit hanggang sa panindigan ko na. Matapat na pag-amin ni Luke. Mapait na lang na napangiti ang dalaga. Isinubsob nitong mukha sa leeg niya at doon ay ibinuhos ang lahat ng sakit. Niloko niya ako. Hindi ko naman siya totoong kaibigan. Dahil nobyo ko siya. Ang sakit, Luke. Sobrang sakit na ginagawa niyang pagtatraidor sa akin. Ipinagpalit niya ako sa pera. Ang sama-sama niya. Sana hindi ko na lang siya minahal. Humahagulgol niyang sabi. Bagaman nabigla sa mga nalaman ay may nabuti na lang ni Luke na damayan ng dalaga. Nahinto lang sa pag-iyak si Rosana nang malakas na tumunog ang sikmura niya. Mahina lang na natawa si Luke. Kumain na muna tayo. Anya't hinagka ng dalaga sa noo. Saglit namang nabigla si Rosana sa ginawang yun ni Luke. Pinawi pa nito ang mga luhang bumasa sa kanyang pisngi. Inayos pa nito ang nabasa niyang buhok. Napapasinghap na lang siya habang hinahaplos nito ang mukha niya. Hindi bagay sa iyong umiyak. Mas gusto kong palagi kang nakangiti. Ani Luke, kasabay ng pagpisil niya ng marahan sa pisngi ng dalaga. Namumula yon dulot ng pag-iyak. Salamat. Kahit papano gumaan ang pakiramdam ko dahil nagawa ko ng ilabas. Nagawa kong umiyak ng malakas. Pasensya na ang drama ko ah. Umayos na siya ng upo. Ganon din naman ang ginawa ni Luke. Ayos lang. Ano nga palang gusto mong kainin? My treat. Tanong ng binata kapag kuwan.
Parang gusto kong humigop ng may sabaw. Naubos yung tubig ko sa katawan kaya kailangan kong mag-refill. Okay, may alam ako na kainang tiyak na magugustuhan mo. Anito, tipid na tango na lang ang ginawa ng dalaga. Makalipas lang ang ilang minuto ay huminto sila sa isang kainan. Native chicken ang isinuserve. Napangiti na lang si Rosana nang ilatag sa harap nila ang isang malaking mangkok ng tinola. Merong native kaldereta, native na adobo, at grilled chicken na native din. Ang dami naman yata nito. Bulalas ni Rosana. Nakakatakam ang mga pagkaing nakahanda. Parang nilipad yung mga isipin niya sa bango ng mga aromang nakahain. In-order ko kasi lahat ng specialty nila rito. Dahil gusto kong matikman mong lahat. Kapag hindi natin naubos, ipapa-take out natin nang may maulam kayo ni Mang Felipe mamaya. Sinimulan nilang kumain. Panay ang pagnanakaw ng tingin ni Luke sa dalaga. Hindi niya mapigilan ang pagsilay ng ngiti. Nakyukyutan kasi siya rito. Punong-puno kasi ang bibig nito ng pagkain. Para itong mauubusan. Napansin naman ni Rosana ang pinggan ni Luke na konti pa lang nababawas. Ayaw mo ba sa pagkain? Hindi mo pa gaanong nababawasan yung pagkain mo Puna niya. Makita pa lang kasi kitang masaganang kumakain. Parang nabubusog na ako. Sambit niya. Nabulunan naman ang dalaga kaya't natarantay itong binigyan ni Luke ng tubig. Dahan-dahan lang kasi. Wala na mga agaw ng pagkain mo. Anito tsaka hinagod-hagod ang likod ng dalaga. Leche ka naman kasi. Kung ano-anong nalalaman mo. Kumain ka na nga lang dyan. Palatak niya rito. Natawa naman si Luke. Oh, sorry. Ani Luke. Nakamot pa niya ang ulo dahil sa pagtataray nito. Huwag mo na lang akong intindihin. Magpakabusog ka lang. Dagdag niya. Nga pala, may bagong bili akong resort. Hindi pa yun gaanong kilala ng mga turista. Plano kong pumunta ron bukas dahil kailangan ko ng opinion mo para sa renovation. Isa sa ayos kong lahat nang maipakilala ko na sa mga turista at bakasyonista ang Buenaventura Resorts. Gusto mo bang sumama? Makaka-relax ka doon panigurado. Ipagpapaalam kita kay Mang Felipe. Tsak na papayag yun. Boto yun sa akin Sinadya niyang hinaan ang huling sinabi. Pag-iisipan ko muna. Ayoko rin kasing iwan na mag-isa si Itay. Ani Rosana. Okay, take your time. Huwag mo lang masyadong tagalan Anya't kumain na rin. 3:00 na rin ng hapon nang maihatid ni Luke ang dalaga. Nagpupumilit siyang ihatid sa mismong bahay ng mga ito si Rosana nang sa ganun ay maipagpaalam niya ito kay Mang Felipe. Gusto niya kasi talaga itong sumama. Nais niyang doon ito limutin ang sakit na ibinigay ng nobyo nito. Ewan niya rin ba kung bakit parang ayaw niya nang nalalayo sa kanyang dalaga. Gusto niyang palagi itong nakikita. Pakiramdam niya kasi ay nakokompleto ang araw niya kapag nakikita at nakakasama ito. Pinaunlakan ni Luke ang sarili sa may kaliitang bahay ng mag-amang Morales. Walang kaarte-arting naupo ito sa mahabang bangko na gawa sa kawayan. Senyorito Luke, napasyal kayo. Malawak ang ngiti sa labi ng Ginoo nang makita ang mabait na binata. Kauuwi lamang nito. Anak, ipagtimpla mo nga kami ng kape nitong panauhin natin. Nako, wag na ho Mang Felipe. Naparito lang po talaga ako dahil nais ko po sanang ipagpaalam sa inyo itong dalaga ninyo. Meron po kasi akong nabiling private resort sa parte ng Sorsogon. Kailangan ko ho ng makakatulong doon dahil marami ang kailangang asikasuhin. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi po mapapaanong maganda yung dalaga. Dahil hindi ko naman po siya pababayaan doon. Walang paligoy-ligoy na sambit niya. Ganun ba? Ay naku, walang problema sa akin. Mas maigi nga yan nung makalabas naman tong dalaga ko. Ngunit, maiba ako senyorito Nililigawan mo ba itong anak ko? Tay! Saway ni Rosana sa ama. Abay wala namang masama sa tanong ko anak. Magkaibigan pa lang po kami ni Rosana Mang Felipe. Ngunit kung papayagan niyo akong manligaw sa kanya, bakit hindi? Nakatuon lamang ang mga mata ni Luke sa dalaga habang sinasabi niya yon. Napangiti pa ito nang samaan siya nito ng tingin. Wala namang problema sa akin kung magkakagustuhan kayo. Rosana anak, sumama ka na kay Senyorito Luke nang makapagdagat ka naman. Panay-luntian na lang kasing nakikita mo. Naku, maraming salamat po Mang Felipe.
Bukas po maaga ko siyang susunduin. Walang problema. Magpapaalam na rin po ako dahil kailangan ko pa pong ayusin ang mga dadalhin kong damit. O siya, sige. Mag-iingat sa pagmamaneho, senyorito, ha? Luke na lang ho. O sige, Luke. Mag-iingat ka. O anak, ihatid mo na itong si Luke. Sige po, tara na. Paalam po. Anya, tumango naman ang nakangiting si Felipe. Bukas, maaga ako ha. Mag-impake ka na. Damihan mo dahil ibabalik lang kita dito kapag tapos na ang kontrata natin. Huwag ka mag-alala dahil mag-iiwan tayo ng pangkonsumo ni Mang Felipe. Kinindatan niya ang dalaga bago pumasok ng kotse. Binuksan niya ang bintana ng sasakyan at pabirong nagpalipad ng halik na iniwasan lang ng dalaga. Natatawa na lang na pinasibat ni Luke ang sasakyan. Sa pagpasok ay maintrigang tingin ang ibinungad kay Rosana ng kanyang ama. Tay, ano bang mukha yan? Mukhang may gusto sa'yo si Senyorito Luke, anak. Ngingiti-ngiti nitong tudyo. Tay, magkaibigan lang ho kami. Yun lang ho yun. Sige na ho't mag-iimpake pa ako ng mga gamit at dadalhin. Dahilan niya. Ay sus, ang dalaga ko nagde-deny sa tatay. Patuloy pa rin ni Mang Felipe. Naiiling na lang na pumasok sa silid si Rosana. Pabagsak niyang iniupo ang sarili sa papag. Tumunog ang cellphone niya kaya tinignan niya yon, ngunit nang makita ang pangalan ng dating nobyo, ay ini-off niya ang dikipad niyang cellphone at iniligay yun sa ilalim ng kanyang unan. Maigi na nga rin sigurong sumama siya kay Luke. Ayaw niya kasi talagang makita pang lalaking nanloko sa kanya. Namumuhi siya rito. Tumindig siya't sinimulang ayusin ang gamit. Bago matulog ay taimtim siyang nagdasal. Hiling niya ang agarang paghilom ng kanyang sugatang puso. At gaya nga ng sinabi ng binata, ay maaga nitong sinundo ang dalaga. 2 sako ng bigas ang dala nito at may mga ginrocery pa para kay Mang Felipe. Nag-iwan din to ng cash. Ayaw pa nga yung tanggapin ng Ginoo, ngunit dahil mapilit si Luke, ay napilitan na lang nito yung tanggapin. Bago umalis ay nagpaalam si Luke na kukunin ang loob ng dalaga nito. Hindi naman tumutol ang Ginoo. Sinabi lang nito na wag sasaktan ng anak. Inamin na rin ni Luke ang mga nangyari. Inaasahan niyang mabibigla ang Ginoo, ngunit siya ang nabigla nang sabihin nitong alam na nitong lahat. Hinihintay lamang na magsabi mismo ang anak ng madamayan, ngunit sadyang malihim ang dalaga sa sariling nadarama. Kaya't hinahayaan na lamang muna niya ito. Hihintayin na lang na maging komportabling anak na magkwento. Ang ganda dito, pero akala ko ba kailangan ng renovation? Wala naman akong nakikitang mali ah. Ang ganda-ganda na ng paligid, ang ambience ng hotel, ang mga cottages. Okay naman lahat ah. Isa na nga ayusin dito. Takang tanong ni Rosana nang igala ang tingin sa paligid ng Buenaventura Hotel and Resorts. Sinabi ko lang yun. Pero ang totoo, matagal nang natapos ang pagre-renovate ko rito. Gusto ko lang talagang makasama ka sa staycation ko rito. Gusto ko na ring ilayo ka sa taong nanakit sa'yo. Uutuin ka lang ulit kasi noon, kaya itinakas na kita. Ayokong sa kanya ka pa mapunta ulit. Kung sakaling mapupunta ka man sa ibang tao ay sisiguraduhin kong doon sa talagang taong deserve mo. Makahulog ang sambit nito. Alika, dadalhin kita sa kwarto natin. 2 naman ang kama doon. May makapal na kortinang humaharang kaya't meron ka pa ring privacy. Sinadya kong sa isang kwarto lang tayo para mabantayan kita. Malay mo, magbigti ka dahil sa pagiging broken mo. Sira, hindi ko naman sasayangin yung buhay ko dahil lang sa nasaktan ako, no? Hindi ko naman ginawang mundong lalaking yun. Giit niya. Good. Ngiting sambit ni Luke at kinuha na ang bagahe ng dalaga. Tsaka ito giniya sa loob ng hotel patungo sa kanilang magiging kwarto. Nag-ayos muna sila ng gamit bago kumain at mag-enjoy kasamang isa't isa. Lumipas sa mga araw at linggo na, naging palagay na ang loob ni Rosana sa binata. Kaarawan ngayon ni Luke ngunit walang magarbong handaan. Tanging mga inihaw na isda at talaba at ilang sugpo ang nasa gitna ng puting buhanginan. Ang tanging kaharap ni Luke habang nakaupo sa maliit at patag na bato ay ang caretaker niya sa resort, ang manager at ang nagpapatibok sa puso niya na dalaga. Nagkabati na sila ng ina.
Sinabi niya rito na kapag hindi nito nirespeto ang mga desisyon niya sa buhay, ay hindi na ito babalik pa ng mansyon. Ang kondisyon lang nito ay dapat sa pagbalik ay meron na itong apo. Tatawa-tawa na lang ang binata. Mas masarap ang salo-salo kapag mayroong lambanog. Inilapag ni Mang Tasyo ang isang bote ng lambanog, tsaka ito naupo sa tabi ng asawa. Maligayang kaarawan po, Sir Luke. Sabay-sabay na bati ng mga ito maliban kay Rosana na hindi alam na ngayon pala ang kaarawan ng binata. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin para tuloy akong tanga rito? Nakalabing reklamo ni Rosana nang ilapit ang bibig sa tenga ng binata. Greet me then. Malambing niyang sabi. Happy birthday! Ani Rosana. Thank you. Can I have my gift? Anong regalo naman yon? Nahihiya siyang tumingin sa mga kaharap nilang tila nanunudyo. Ibigay mo ng hinihinging regalo, iha. Tudyo pa ni Mang Tasyo. Oo nga naman, iha. Segunda ng asawa nitong si Melba. I-kiss niyo na, ma'am. Hirit naman ni Manager Christopher, aka Christine. Nangingiting itinuro ni Luke ang pisngi. Nahihiya man ay hinagka na lang yun ni Rosana. Birthday naman ito. Tuluyan nilang pinagsaluhan ng mga nakahain. Salitan sila sa pag-inom ng lambanog. 6:00 na rin ang sabihin ni Rosana na hindi niya na kaya. Lasing na talaga to. Ganoon din ang binata. Nagpaalam sila't nagtungo sa inuukupang silid. Sabay pa silang bumagsak sa ibabaw ng kama. Bakit naman ang gwapo-gwapo mo? Lasing na tura ni Rosana. Dinampian pa ng daliri niya ang labi ng binatang tulad niya'y langurin. Ang lambot-lambot ng labi mo? Ano kayang pakiramdam ng mahalik ka ng isang Luke Benaventura? Patuloy pa nito. Subukan natin. Pagkasabi sinakop ni Luke ang labi ng dalaga. Tila ba dinadarang silang dalawa? Kinubabawan ni Luke ang dalaga. Masuyo ang bawat hagod ng kanyang labi sa labi nito, patungong leeg, hanggang sa marating ang mayayamang dibdib ng dalaga. Gusto kita, Rosana. Gusto kong maging akin ka. Hayaan mong gawin ko ito nang mamarkahan ka bilang akin. Paos na wika ni Luke nang bumalik sa labi ng dalaga. Tanging ungo lang nagawang itugon ng dalaga dahil nalulunod na ito sa matatamis na halik sa kanya ng binata. Nang gabing yon ay nagpaubaya ang dalaga. Buong pusong ibinigay ang sarili kay Luke. Doon na rin nagsimula ang magandang samahan nila hanggang sa ligawan na nga ito ni Luke at hindi naglaon ay umuo na ang dalaga. Bumalik sila sa Buena Vista, bitbit ang magandang balita na magkakaroon na sila ng anak. Sa pagbalik nila ay kaagad nilang pinlano ang kasal. Malugod na tinanggap nila Marisa at Stacy si Rosana. Mas naging masaya pa ang lahat ng mailuwal ang 3 supling. Biniro pa si Luke ng ama na ang tindi umano ng sperm cells nito dahil nakatatlo agad. Wala na silang naging balita pa kay Sebastian. Ang huling balita nila rito ay umalis na ito ng Buena Vista kasama ang mga magulang. I love you, wife. Masuyong hinagka ni Luke ang asawa. Nakauwi na sila sa sarili nilang bahay kasamang mga magulang. Ayaw kasi ng mga itong malayo sa mga apo. I love you too. Salamat sa pagsagip sa puso kong nasawi. Salamat sa pagmamahal at salamat sa pagbibigay sa akin ng 3 cute na mga anghel. Mahal kita, aking asawa. Hinawakan niya sa batok ang asawa. Pilya siyang ngumiti ng kabigi nito at siilin ng halik. Sa silid nilang yon ay pinagsaluhan nilang isang halik na punong-puno ng pagmamahal. Wakas.